Pangatlo po ay ask question. If you can ask the right questions, you can stay in control of the discussion and make your opponent crumble for answer. So, ano daw po ang ibig sabihin? Magbibigay ho tayo ng tanong. Kasi sa ating pagbibigay ng tamang tanong ay nagiging kontrolado natin ang usapan. At ang nangyayari sa ating kausap ay siya ang nauubusan ngayon ng sasabihin. Kapag marami po tayong question, ang pag-usap ay hindi puro sagot. Kaya nga, yung isang miyembro ng ang dating daan, si Darwin Parba, kung natatandaan po ninyo, tumawag po sa atin at nagsasalita ng mga pangit na salita. Sat-sat kasi kayo ng sat-sat eh. Ganun siya. At nung tinatanong ko ay ayaw niya na tatanungin ko siya, yung pangalawa niyang tawag. Paano kasi? Nung una niyang tawag ay tinatanong ko siya at nagkaipit-ipit po siya doon sa kanyang tanong mismo. Dahil binabalik ko po yung tanong sa kanya. Mapapanood po ninyo. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin po ninyo yung unang tawag ng kanid ng AADD na si Darwin Parba. No? Kaya nang sumunod na tumawag siya, ayaw na niyang magpatanong. Kasi ang naging rules natin sa pag-aralan natin sa mga tumatawag ng live, kung gusto po ninyo na hindi kayo namin tatanungin, itanong po ninyo ang yung tanong ng buuhan, iti-take down ko yon, tapos sasagutin namin isa-isa. Pero kasi yung ibang mga nagtatanong ay gusto na, tanong mo, sagutin mo muna. Ay pagka ganun ho, ang ginagawa naman namin, dahil sa nagka-counter na, ay ika-counter din namin ng tanong. Clarification question po yung ginagawa natin. Bakit niya na itanong yon? So, ganun ho yung nangyari dahil sa mga balik kong tanong sa kanya, nahirapan siya. Kaya nang tumawag siya uli ay ayaw na niya na tatanungin natin siya at ang sabi niya ay tatawag siya uli pero hindi na tumawag hanggang ngayon. Mahalaga po yun mga kapatid kasi hindi po pwede na lagi lang tayo salag ng salag. Hindi pwede sa isang boxing ay puro ka lang sangga ng sangga, ilag. Kasi kahit na anong gawin mo, kaiiwas ay tatamaan ka rin katagalan talaga. Kailangan ay meron ka rin opinsa. At bibigyan ko kayo ng mga halimbawa mamaya mga kapatid. Next muna tayo. You can ask question that challenge his point. Ang ating ibibigay na tanong ay macho-challenge yung kanyang pinapatunayan, yung kanyang point. Mga tanong na may hamon para mapilitan siyang maglabas ng patunay may kinalaman sa kanyang tinitindigan. You can ask questions that challenge his point. Isang natatandaan ko po ay taon na rin ang nakakaraan ng pinagkaguluhan sa Facebook yung aking pinost na ganito po ang aking post. Ito mismo yon. Sabi ko rito, kung ayaw mo sumunod sa 10 utos, ibig sabihin, nilalabag mo ito. Ang tanong, ayon sa Biblia, ililigtas ba ng Diyos ang taong patuloy na lumalabag sa 10 utos? Ayan po yung aking tapos ay daming nag-comment dyan. Kasi tingnan po naman ninyo, kung inyong i-analyze po ang pagkasulat dyan, maraming mga tao nagtuturo na wala nang 10 utos at ayaw talaga nilang sumunod dito. So kung ayaw nilang sumunod, ibig sabihin, nilalabag nyo ito. Sa totoo lang mga kapatid, ay maraming nagtuturo doon, hindi maintindihan eh. Ayaw sa 10 utos. Tanungin mo, nilalabag mo ba? Hindi rin. Ano ba talaga? So dito sa puntong ito mga kapatid, mga kaibigan, ay nakikita natin yung napakahirap po nilang paniniwala na hindi maintindihan. Tinatakwil ang 10 utos, pero tanungin mo, sinusunod naman pala. Kaya ang Seventh Adventist ay walang struggle, walang kahirap-hirap pagdating sa bagay na yan. Mara pa yung ating pong mga nakakausap lalo na pagka minsan tinatanong ko ikaw pa talaga ay sumusunod sa 10 utos? Hindi. Katulad ni John Polistico alin sa 10 utos ang paborito mong labagin? Sabi kong ganyan. Kasi ayaw mong sumunod Alin dyan ang lagi mong nilalabag at gustong-gusto mong labagin? Bakit ayaw mo sa 10 utos? Wala siyang masabi. Yung pala siya mismo ay sinusunod niya ito. Pero bakit ba itinuturo na hindi na dapat sundin? So kailangan natin ay magbato ng question na nakaka-challenge doon sa kanyang pinaniniwalaan. Dami ngayong mga, alam mo, yung mga nagko-comment na yan, sasabihin na naman yung kung ano na naman i-comment. O sige nga, sagutin po ninyo ito. Ano ba ang ililigtas ng Diyos? Yung sumusunod o yung sumusuway? Di ba? O tingnan, magbibigay tayo ng ilang mga halimbawa dito mga kapatid. Question, magkakasala ba ako kung susundin ko ang 10 utos? Tapos isa pang tanong, sino bang nagkakasala? Ang sumusunod sa 10 utos o ang lumalabag? So itong dalawang tanong na ito, kapag ito ang ating itanong sa ating mga kausap, basta tanong lang na hindi natin iniipit at malumanay ang ating approach, tsak maiisip niya na siya pala mismo ay hindi sumusuway sa utos na inaayawan niya. So halimbawa, ito mismo, sa mga nanonood ngayon, pwede ko kayong subukan yung sagutin yan. Yung dalawang tanong ngayon. Ayun sa 10 utos, di ba? Ang tanong, magkakasala ba ako kung susundin ko ang 10 utos? Anong kasalanan pag sinunod ko ang 10 utos? Tapos ang pangalawa ay, sino ba ang nagkakasala? Ang sumusunod sa 10 utos o ang lumalabag? Mga sampul hito mga kapatid. Tapos
tapos ang iyong approach ay malambing. Halimbawa, sa tingin nyo, kapatid, kunyari ganyan, sakitin nyo, kapatid, magkakasala ba ako kung susundin ko ito? Isa ba itong kasalanan sa Diyos? Pag sinunod ko, wala akong magsasabing kasalanan. Ang sumunod, 10 utos, isa-isahin mo lang yun, mga kapatid, baliktad yan eh. Kasalanan pag nilabag, pero hindi kasalanan. Pagka sinunod, wala namang Diyos na ililigtas yung patuloy sa pagkakasala. Kaya nga may kapatawaran mga kapatid, nagkakasala tayo, ihingi natin ng tawad. Pero kung paulit-ulit na lang lalabagin natin yan, delikado ho tayo. Wala po tayong maririnig sigurado na direktang sagot sa mga tanong na katulad nito. Halimbawa, sa ating mga taga-subaybay, subukan lang po ninyong sumagot dito sa tanong na to. Bilang experiment, nag-i-experiment tayo. Para sa susunod ko pong topic ay gagamitin ko yung inyong sagot na ginawa dito sa episode niya ito. Next ay tanong na, anong kautusan ang nalabag ko kapag sinunod ko ang 10 utos? Walang kasalanan kung walang lalabagin. Ngayon, kung mali ang sumunod sa 10 utos, anong kautusan ang nalabag ng taong sumusunod sa 10 utos para maging kasalanan ito? So napansin nyo mga kapatid at mga kaibigan, kailangan maglabas siya ng set ng kautusan na doon nakabatay na mali ang ginawa niyang pagsunod sa kautusan. Kung inyong mapapansin mga kapatid at mga kaibigan, si Pablo at iba pang mga alagad, palaging pinupuna yung mga taong laging nakatingin sa kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi niya winawalang halaga ang kautusan. Banal ang kautusan, sabi niya Hindi ko makikilala na masama ang manakip kung hindi sinasabi ng kautusan. Manapa ang tinututulan lamang ni Pablo kadalasan sa kanyang mga sulat ay yung mga tao na ginagawang tagapag-aring ganap ang kautusan. Pero never na maging kasalanan ang pagsunod dito. Kapag ang tingin mo sa kautusan ay tagapagligtas, yun ay mali. Yun ho ang hindi tama. Pero pag sinunod mo ito, hindi ho kasalanan yun, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya palaging ang pagtutuwid ni Pablo sa kautusan ay ang tamang papel ng kautusan sa buhay ng tao. Sabi pa rito, you can ask hypothetical questions that extrapolate a trend and give your opponent a difficulty. Ano po ang ibig sabihin dito ng mga hypothetical question kung saan ay yung ating kausap ay malalagay doon sa mahirap na pinaninindiganan? Ano bang ibig sabihin ng hypothetical question? Ito po, magbigay tayo ng halimbawa ng hypothetical question. Ito, halimbawa, kung sa iyo ba ibinigay ng Diyos ang 10 utos, tatanggapin mo ba o hindi? Yan. Di ba? Kasi usually, yan naman ang nagiging lagi nating na-encounter, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga taong ayaw sumunod sa 10 utos. Tanungin mo, kung sa iyo ba binigay sa 10 utos, matapos isulat ito ng Diyos, ang tanong ay, tatanggapin mo kaya? Pag sinabi niyang hindi, ay di pinatunayan niyang suwail nga siya. Biro mo, tinanggap ni Moises. Siya ayaw niya. Buti na lang pala, hindi siya si Moises. Kung hindi, di walang maituturong tama si Moises sa mga Israelita na matagal na naalipin sa Ehipto. Pag sinagot niyang tatanggapin, bakit ngayon ayaw mo? So yan yung tanong na may dalawang sungay. Yung tanong na yan na kahit anong isagot ay mali na siya. Kasi ginamitan natin ng hypothetical question, at the same time, ginigiba natin yung kanyang stand. Kahit saan ang isagot niya yan. Pag sinabi niyang, oo, ay bakit ngayon ayaw mo na? Pag sinabi niyang, hindi, nako, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat. Kaya nga ginawa ng Diyos yun at ibinigay. Kasi kailangan ng tao yan. Tapos tatanggihan mo, sabay follow-up na mabuti na lang, hindi sa'yo binigay. So yan po yung mga sample. Another question, si Satanas ba tanggap ang 10 utos o ayaw sumunod 10 utos? Yung tanong na ito ay tinanong ko sa aking kadibati na isang head pastor ng isang evangelical. Nagkaroon kami ng debate. Si Pastor Marvin Bagabaldo ang sumulat ng libro na Ang Dating Daan, Pasasaan. Magaling ho siyang writer. Nagkaroon kami ng debate. Tinanong ko to sa kanya. Hindi niya masagot-sagot. Sabi niya, kasi pag sinagot kita, kokornerin mo ako Hindi niya sinagot talaga, mga kapatid. Iniwasan niya ng iniwasan. Sige, Brad. Pastor, sa pagkaalam mo, si Satanas ba sang-ayon sa 10 utos o hindi? Sutol. Hirap naman yung tanong na yun. Kasi ano na unawa sa Biblia? Sa tingin mo, si Satanas ba tutol sa 10 utos o sang-ayon? Si Satanas sumusunod sa 10 utos. Hindi, kung sang-ayon o tutol? Sang-ayon? Hindi na lang, hindi daw si Satanas. Hindi, tatanong ako. Ano sa pagkaalam mo? Di mo alam? Alam mo, itanong mo. Kasi si Marvin ako Si Satanas yung tinatanong Pero hindi mo alam kung tutol siya o hindi. Tanungin mo si Marvin, hindi si Satanas. Kaya may tinatanong nga kita sa ipagkaunawa mo. Sige, ulitin mo yung tanong mo. Sa pagkaunawa mo, Pastor Bagabaldo, bilang espiritual, anong pagkaunawa mo? Si Satanas ba sang-ayon sa 10 utos o hindi? Ayan si Satanas. Sang-ayon, Dati pa, alam nyo. Sang-ayon, hindi?
Kasi pag sinabi kong sang-ayon ko, corner mo ako, luma na yan eh. O, di, sumagot ka. Bulok na ko ba? Ay, ba't bulok na hindi mo masagot? Kaya nga sinasagot kita, hindi ako Bulok sa ka lang, hindi mo na masagot. Hindi mo Si masagot. Satanas. Ano? Din ako. Ano sagot mo? Wala kang sagot. Tingnan nyo, ang tanong ay, si Satanas ba tanggap ang 10 utos o ayaw sumunod sa 10 utos? Pag sinabi niya na tanggap ni Satanas ang 10 utos, abay, mabuti pa pala si Satanas tanggap, ikaw ayaw. Ganon ang maiisip ng ating kausap kahit hindi natin sabihin ganon. Pag sinabi naman niyang hindi, pareho kayo ni Satanas tutol sa 10 utos. Pero hindi ho natin sinasabihan ng ganon. Kumbaga, by implication or understood, given na yon na lalabas niyang ganon. Halimbawa, ang approach ay parang parang inosente kunyari, tinatanong mo, sa tingin mo ba, si Satanas tanggap niya yung 10 utos o hindi? O ay, ang sasabihin niya, tanggap. Ikaw, tanggap mo ba? Hindi. Mas mabuti pa pala si Satanas. Paano ngayon yan? Mas okay pa pala si Satanas, tanggap niya. Pag sinabing hindi, pareho pala kayo. Maiisip niya mismo yun eh. So, ibig sabihin, huwag mo sabihin ng pareho pala kayo, kundi ibig sabihin, ayaw ni Satanas. Ikaw, ayaw mo din. So, doon sa paraan na iyon, mga kapatid, hindi siya katulad nung tatanungin mong mapapahiya at iipitin. So, sa puntong yun, natcha-challenge natin yung kanyang paniniwala sa magitan ng mga pagtatanong. Ngayon, ang sumunod ay, another useful type of question is one that calmly provokes your foe. Anong ibig sabihin daw? Yung isa pang mahalagang tanong ay ito yung nagpo-provoke sa ating kausap sa isang maayos na paraan, pero napo-provoke, ibig sabihin yung kanyang sarili ay natitinag siya doon sa tanong na iyon. Meron ako ditong simpleng sample. Tingnan po ninyo. Tanong, bilang isang Kristiyano, sinusunod mo ba ang 10 utos ng Diyos o nilalabag? Pansinin po ninyo, mga kapatid, itong tanong na ito ay mapapaisip mismo yung iyong kausap. Sabihin natin, di ba Kristiyano ka? Sinusunod mo ba yung 10 utos sa iyong pagiging Kristiyano? Ngayon o nilalabag? Alam niyo, ang masaklap kasi rito, marami sa mga kaibayo natin sa panampalataya na hindi kasi talaga nila kabisado yung laman ng 10 utos. Kaya ang nangyayari ngayon, nangangapa. No? Pero pag inisa-isa ho natin sa kanilang 10 utos, wala hong itatakwil dyan. Panoorin niyo po yung debate namin. Ang sabi sa 10 utos, huwag kang mangangalunya. Pastor, sangayon ka? Hindi. Sang-ayon po. Nasa Alos na ubod na. Kanina, may nabasa na kong 5, nabawasan ng 2, 3 na lang. Sabi natin, ang sabi dito sa isa sa 10 utos, huwag kang mag-iimbot, Pastor. Sangayon, hindi. Sang-ayon. Ito, isa pa. Isa pang tanong, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Pastor, may iba kang disdusan? Wala. Wala rin. Sang-ayon. Sang-ayon. Ayaw. Sinusunod mo rin yan. Sang-ayon. Sang-ayon na, hindi natutol. Ito. Maliban doon sa araw ng Saba. Yun lang ho talagang inaayawan po nila sa 10 utos. Kaya, mapuprovoke sila ngayon. Kaya nga doon sa debate namin ni Pastor Marvin Bagabaldo ay tinanong ko siya, sumusunod ka ba sa 10 utos o hindi? Nagbingi-bingihan eh. Kunyaring nawalan ng sound yung kanyang microphone. Ginaganon-ganon eh. Kaya nga tanong ko sa iyo, bilang espiritual ang isang tao, susunod ba o lalabag? Ba't natagilan ka? Yung spiritual. Ano? Ha? Ha? Makasagot. Pero hindi naman nawala yung sound ng kanyang microphone. Hindi niya malaman kung anong isasagot niya. Bilang Kristiyano, sumusunod ka ba sa utos o lumalabag? Yan yung ating tanong sa kanya. Hirap na hirap po siyang masagot yon. Johnson Amican versus Marvin Bagabaldo ng Evangelical versus Seventh Adventist debate. Nakikita po ninyo yon. Next ay